Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 3, Quarter 3, ikalimang linggo, unang araw. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa tekstong naratibo at pagbubuod ng alamat. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakabubuod ng binasang alamat at nababasa ng may tatas o may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Isulat sa patlang ang salitang maglalarawan kung paano gagawin ang kilos. Pumili mula sa kahon ng sagot. Ngayon naman ay buuin natin ang salita sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga ginulong letra. Mamaya ay tuklasin natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa alamat at kwento nito ukol sa pinagmulan ng ating bansa. Pagtugmain ang mga salitang magkasalungat sa ibaba. Sa inyong palagay, saan nagmula ang pulo-pulo nating bansa? Basahin natin ang alamat ng Pilipinas ni Jason O. Villena. Ang alamat ng Pilipinas ni Jason O. Villena. Noong unang panahon, may tatlong magkakapatid na babae na masayang namumuhay sa isang malawak na pulo na napalilibutan ng karagatan at palaging nasisikatan ng haring araw, kasama ang kanilang mga magulang. Punong-puno ng saya at pagmamahalan ang kanilang tahanan. Ang panganay ay si Luz, matapang at palaging handang ipagtanggol ang kanyang pamilya mula sa mga mababangis na hayop sa kagubatan. Sanay siya sa paggamit ng sibad at pana, kaya't madalas siyang kasama ng ama sa pangangaso. Ang gitna ay si Visay, mapag-aruga at masinop. Siya ang inaasahan sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto at paglilinis, kaya't malapit siya sa kanilang ina. Ang bunso ay si Minda, maliit, makulit, ngunit siya ang nagbibigay ng tuwa sa lahat. Ang kanyang mga ngiti at hagikik ang musika ng kanilang tahanan. Subalit isang araw, isang mabigat na karamdaman ang dumapo sa kanilang ina. Kahit anong pagkain ang dalhin ni Luz, hindi bumalik ang lakas at sigla ng ina. Ang mga halamang gamot na inihanda ni Visay ay hindi rin nakatulong. At kahit si Minda ay pilit pinasaya ang ina, ngunit hindi na muling nakita ang ngiti sa labi nito. Nalungkot ang buong pamilya. Ang ama ay laging balisa, hindi makatulog sa pag-aalala. Hanggang isang gabi, siya ay nanaginip tungkol sa isang mahiwagang bulaklak na tinatawag na Pasipiko. Pinaniniwalaan na kaya nitong pagalingin ang anumang karamdaman at ito ay matatagpuan sa kabilang panig ng mundo. Kinabukasan, nag-usap ang pamilya. Sinabi ng ama ang balak na hanapin ang bulaklak. Sa una, tumutol ang magkakapatid. Takot silang mawalay sa mga magulang at harapin ng kanilang ama at ina ang panganib ng paglalakbay sa malawak na karagatan. Ngunit sa huli, nanaig ang pagmamahal sa ina at pumayag silang manatili habang naglalakbay ang kanilang mga magulang. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, ngunit hindi na bumalik ang kanilang ama at ina. Unti-unting nawala ang pag-asa ng magkakapatid at nakaramdam sila ng matinding kalungkutan.
Pagkaraan ng maraming taon, napansin ng mga mangingisda na ang dating isang malawak na pulo ay naging 3. Hanggang sa huling sandali ng kanilang mga buhay, hindi umalis ang magkakapatid. Matyaga silang naghintay, umaasang muling babalik ang kanilang mga mahal na magulang. Mula noon, ang 3 pulo ay tinawag na Luzon, Visayas at Mindanao. Ang 3 magkakapatid na kumakatawan sa 3 isla na naging simbolo ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Ang kanilang kwento ay siyang pinagmulan ng bansang Pilipinas. Tayo, kaya din ba nating umibig at magsakripisyo para sa ating inang bayan? Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ang alamat ay isang kwento na ipinamana ng ating mga ninuno upang ipaliwanag ang pinagmulan ng isang lugar, bagay, hayop, halaman o pangyayari. Sa pag-unawa nito, isa ang pagbubuod sa mga kasanayang maaari nating gamitin. Ang pagbubuod ng teksto ay tinatawag ding dagom ng diwa o pinakamaikling bersyon ng tekstong nabasa o napakinggan. Narito ang hakbang sa pagbubuod. Basahing mabuti ang kwento, kilalanin ang mahahalagang tauhan at ilista ang mahahalagang pangyayari. Muling ikwento ng mas maikli gamit ang sariling salita. At siguraduhin na naikwento ito ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ibuod ang binasang alamat. Tumawag ng mag-aaral na magbabasa ng ginawang pagbubuod. Ngayon ay basahin natin ang alamat. Alamat ng bahaghari. Ito ay ang maikling bersyon. Noong unang panahon, nag-away ang araw at ulan kung sino ang mas mahalaga. Dahil sa kanilang pagtatalo, nalungkot ang kalikasan. Nagpasya ang hangin na sila ay pag-ayusin, kaya't nilikha niya ang bahaghari. Isang palatandaan na maganda ang mundo kapag may pagkakaisa. Sagutin ang mga tanong upang makabuo ng buod. Punan ang pangungusap. Basahin at unawain ang mga pangyayari. Muli itong isulat ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Magbasa ng isang alamat at ibuod ito sa inyong kwaderno. Day 2. Ating talakayin ang paggamit ng mga salita na high frequency at pang-angkop na ng. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang mga salitang high frequency na tungkol sa sarili at bansa at natutukoy ang kahulugan ng mga salitang ginagamitan ng pang-angkop na ng. Maaari mo bang ikwento muli ng pabuod ang alamat ng Pilipinas? Basahin ang salitang nasa kahon at tukuyin ang mga salitang may kaugnayan rito. Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang ginamitan ng pang-angkop.
Ano ang mahalagang papel ng isang mamamayang makabayan sa lipunan? At bakit mahalaga ang paggalang at pagmamalaki sa ating bansang Pilipinas? Bigkasin natin ng sabay-sabay ang isa sa mga panunumpa nating mga Pilipino, ang Panatang Makabayan. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi, kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Pamilyar na ba kayo rito? Tuwing kailan natin to isinasagawa? Ngayon ay pagninilayan natin ang kahulugan ng Panatang Makabayan upang higit nating maunawaan ang kahalagahan ng pagiging tapat, masipag at mapagmahal na mamamayan ng Pilipinas. Ngunit bago ang lahat, sagutin muna ang mga sumusunod na katanungan. Tandaan, isa sa mga uri ng pang-angkop ay ang mang. Ginagamit ito kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig a, e, i, o, u. Ikinakabit ito ng direkta sa dulo ng naunang salita upang pag-ugnayin ito sa kasunod na salita. Narito ang mga halimbawa. Pumili ng isa sa mga ibinigay na halimbawa at ibigay ang kahulugan nito. Pagkatapos, gamitin ito sa pagbuo ng tambalang pangungusap tungkol sa sarili at bansa. Gamitin ang mga salita mula sa Panatang Makabayan sa pangungusap. Isulat ang iyong sariling pangungusap. Punan ang pangungusap. Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang ginamitan ng pang-angkop. Isulat ang letra ng tamang sagot. Magsulat ng 5 tambalang pangungusap tungkol sa sarili o bansa na ginamitan ng pang-angkop na nang. Isulat ito sa kwaderno sa paraang kabit-kabit. Day 3. Ating talakayin ang paglalahad ng mensahe ng alamat. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalahad ang mensahe ng pinanood na alamat at nakabubuod ng pinanood na alamat. Mga bata, pagmasdan ang mga larawan.
Piliin sa kahon ang kasalungat na kahulugan ng sumusunod na mga salita. Ating basahin ang alamat ng sipag at tiyaga sa panunulat ni Jason O. Villena. Noong unang panahon, noong bata pa ang mundo at wala pa ang mga isla ng Pilipinas, ang mga tao ay umaasa lamang sa biyaya ng kalikasan. Hindi sila marunong ng anumang trabaho para mabuhay. Hindi nila alam magtanim, mangisda o kahit ang mangaso. Ang tanging alam nila ay ang mamalagi sa isang lugar at ubusin ang likas na yaman doon at pagkatapos ay lilipat uli sila ng lugar kung saan sagana ang likas na yaman. Hindi naman nagkulang si Inang Kalikasan sa pagtuturo at pagpapaalala sa mga tao na kailangan nilang matutong magtrabaho upang mabuhay. Binigyan niya ang mga ito ng mga gamit at tinuruan sila kung paano ito gamitin, subalit hindi pa rin sumunod ang mga tao. Nagalit si Inang Kalikasan at inutusan ang araw na parusahan ang mga tao upang sila ay magbago. Bumagsak ang araw sa paanan ng pinakamataas na bundok at tuluyang nawala ang apoy na bumabalot dito. Dumilim ang buong paligid. Lumamig ang klima at unti-unting nalanta ang mga halaman at puno. Nagtago rin ang lahat ng hayop sa lugar upang hindi sila mahanap ng mga tao. Natakot ang mga tao. Kahit saang lugar sila magpunta, ay walang halaman o punong kahoy silang makitang buhay. Isa ang mag-asawang Diwa at Lumaya sa grupo ng mga taong nagpalaboy-laboy para lamang makahanap ng makakain. Ilang araw na rin silang walang laman ang tiyan at nanghihina. Kinabukasan, nagkasakit si Lumaya kaya tumigil na muna ang mag-asawa sa paanan ng bundok. Sa lilim ng isang bilog at napakalaking bato, sa pagod ay nakatulog si Diwa na naginip na kinakausap siya ng malaking bato. Sinabi ng bato sa kanya, kung nais niyo pang makita ang araw at mabuhay muli ang likas na yaman, kailangang magtulong-tulong ang lahat na itulak ako sa tuktok ng bundok. Dito ay aakyat akong muli sa langit at magbibigay ng init at liwanag sa buong mundo. Subalit nagbabala ito na kapag sa loob ng isang linggo ay di pa rin sinunod ng mga tao ang panawagan ng Inang Kalikasan na magtrabaho upang mabuhay, muli itong babagsak sa paanan ng bundok. Pagkagising ni Diwa ay wala siyang sinayang na oras. Hinanap at tinipon niya ang lahat ng kanyang mga kasama upang ilahad ang mensahe ng kanyang panaginip. Sa una, hindi naniwala ang iba, subalit nang nagkakasakit na ang iba pa sa kanilang kasama dahil sa gutom ay napilitan na ring sumama at sumunod ang mga tao kay Diwa sa paanan ng bundok. Mahirap man at mabigat ang malaking bato, tulong-tulong nila itong inakyat sa taas ng bundok at pagdating sa tuktok, nangako sila sa Inang Kalikasan na susundin na ang kanyang utos na magbanat ng buto upang mabuhay. Pagkatapos nito, dahan-dahang umakyat sa langit ang bato at naging araw. Nagsaboy ito ng liwanag at init sa buong mundo. Walang sinayang na oras ang mga tao. Kinuha nila ang mga gamit na ibinigay sa kanila ni Inang Kalikasan. Ang iba ay nagtanim at ang ilan naman ay nangisda at nangaso. Si Diwa at Lumaya naman ay nag-alaga ng mga hayop. Hindi na muling nagpalipat-lipat ng tirahan ang mga tao dahil natutuhan nila na para mabuhay, kailangan ng sipag at tiyaga. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ngayon naman ay ibuod natin ang kwento sa pamamagitan ng masining na dugtungang pagsasalaysay. Para sa pangkatang gawain, piliin sa mga sumusunod na pahayag ang pangunahing mensahe na nais ipakita ng alamat ng sipag at tiyaga.
Bumuo ng isang presentasyon na magpapakita nito. Itanghal ito ng malikhain. Basahin natin ang teksto na Ang Mabait na Kaibigan. Si Mia ay laging handang tumulong sa kanyang mga kaklase. Kapag may nahuhulog na gamit ang iba, agad niya itong inaabot. Kapag may kaklase na nalulungkot, kaagad siyang nakikinig at nagbibigay ng payo. Dahil dito, maraming kaibigan si Mia at masaya siyang makihalubilo sa kanila. Punan ang pangungusap. Ipaliwanag ang kaisipan sa ibaba. Day 4. Ating talakayin ang pagkilala sa pang-angkop. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang mga salitang high frequency tungkol sa sarili at bansa. Pangalawa, natutukoy ang kahulugan ng mga salitang ginamitan ng pang-angkop na. Tinalakay natin kahapon ang paglalahad ng mensahe mula sa alamat na ating binasa. Maaari mo bang ibahagi ang mensahe na nakuha natin mula sa alamat ng sipag at tiyaga? Pumili ng isang salita mula sa kahon at gamitin ito sa isang pangungusap. Madalas ba nating gamitin ang mga salitang ito kapag bumubuo ng pangungusap tungkol sa ating sarili at bansa? Ano kaya ang tawag sa mga ito? Ito ay tinatawag na mga high-frequency words. Suriin ang mga salitang nakapaskil sa pisara. Ano ang napansin ninyo sa mga salitang binasa? Bumuo ng tambalang pangungusap gamit ang mga parirala. Ang pang-angkop ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa salitang naglalarawan at salitang inilalarawan nito. Isa sa mga uri ng pang-angkop ay na. Ginagamit ito kung ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Magtala ng mga parilalang ginamitan ng pang-angkop na. Isusulat na ito ng pa-cursive. Bilugan ang tamang kahulugan ng salitang ginamitan ng na. Mga bata, ano ang gamit ng pang-angkop na? Basahin ang pangungusap. Isulat sa unang patlang ang parilalang ginamitan ng pang-angkop na. Sa ikalawang patlang, isulat ang kahulugan nito.
Magsulat ng 5 tambalang pangungusap tungkol sa sarili o bansa na ginamitan ng pang-angkop na. Isulat ito sa kwaderno sa paraang kabit-kabit. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!